しな身を揃えてゆこうお互いを信じ合う五人の仲間まるでスバイブに預けた命飛ぶぜ宇宙の果てまでもみんなの笑顔も持ち帰Ang nakaraan sa Voltes 5 Legacy. Magiting at buong tapang hinarap ng Voltes 5 ang mga mananakop mula sa Busan. Na ang tanging hangad ay ang mapasailalim sa imperyo ng Bosanya ang buong kalawakan. Dalawampung taon ang nakalipas. Dito nagsisimula ang kwento ng mga bayaning handang lumaban para sa kalayaan. Isang kwento ng mga inaapi laban sa mga sakim na mga makapangyarihan. Einstein! Bumukan lang. Discipline! Sino dito ang mga namasok at nagnakaw sa pamamahay ni Duque Samson? Mawalang galang na. Ngunit walang magnanakaw dito. Tancho Aida, sasagot ka pa, ha? Dak! Tigilan ang pananakit sa alipin. Pagpaumanhin, Ministro. Pero hindi ka dapat magtitiwala sa salita ng mga walang sungay na yan. Baron Xander, kung nais mo pang magtagal sa iyong katungkulan, ay utusan mo ang iyong mga sundalo. Natigilan na ang walang saysay na pagmamalupit sa mga alipin. Ministro. Sentak, ano, Ministro? Pakiusap, huwag kang lumuhod. Inaasahan namin na ikaw ang susunod na emperador. Dahil meron kang mabuting puso. Lalo na sa mga kagaya namin. Napakabuti mo, Ministro. Tusantak, mahal naming Maharlika. Nakita kong pinahiya ka ni Hrothgar sa harap ng lahat. Zuzabujil, kung ako ang tatanungin, ikaw ang karapat-dapat at takapagmana ng emperador. Dahil ikaw ang anak at hindi ang iyong pinsan. Alam mo, ipinaglaban mo dapat ang iyong karapatan. Para mabansagan akong taksil at maparusahan dahil hindi ko sinunod ang nais at gusto ng aking ama na kahit minsan ay hindi naman ako kinilala. Kung ang ministro ng Agham ang magiging susunod na emperador, natitiyak kong bibigyan niya ng kalayaan ang lahat ng walang sungay. Zambojil, hindi dapat mangyari yun. Kaya ina, Baron Xander, tulungan ninyo ako na masira si Hrothgar sa aking ama. Nang sa ganun ay hindi siya ang maging pinuno ng Busan na paglilingkuran nating lahat.
Talagang kahanga-hanga. Itong bago mong disenyo para sa mga sasakyang pangkalawakan para sa Imperium, Minister Rothgar. Tusintak, Jomfrey, at pinaunlakan ninyo ako na maipakita ko sa inyo ang aking bagong disenyong makina. Ito ay tinatawag na ultra-electromagnetico. Sa ngayon, ito pa lamang sasakyan na ito may ganitong klaseng teknolohiya. Ngunit handa rin akong ibahagi ito sa buong Busan, maging sa ibang planeta na nangangailangan ng tulong sa teknolohiya para makatulong sa kanila. Maayos talaga ang puso at utak mo, Baron Rothgar. Hindi ka lang matalinong ministro ng agham, mabuti ka rin nilalang na wagas ang puso. Pinalalaki niyo ang ulo ko at natataba ang aking puso at Emperadora. Seryoso ako sa sinasabi ko. Kung kaya't ikaw ang napili kong hahalili sa akin para sa trono ng Bosanya. Ako, mahal mo, Jomfrey. Hindi ko yata matatanggap ang ibinibigay mo sa akin. Nakapagpasya na ako. Ikaw, Baron Rothgar, ang susunod na mamumuno sa Imperium ng Bosanya. Baka nabibigla lang ho kayo. Paano ang anak ninyo? Ang aking pinsan na si Zambujil. Maiintindihan at tatanggapin ni Zambujil ang desisyon ko. Mahalaga na ang trono nitong Bosanya ay mapunta sa kamay ng isang nilalang na may sapat na kaalaman at kakayahan para mapaunlad ang ating planeta at para na rin makatulong sa buong kalawakan. Tusintak, mahal na Jomfrey. Hindi ko kayo bibiguin. Mainam kung ganun. Pues, nais ko nang bumalik sa palasyo at napapagod na ako. Namatay ang iyong ama na hindi man lang tayo binigyan ng karapatan. Namatay siyang anak ka pa rin sa labas. At ako, hindi niya pinakasalan. Hindi ka ba nag-aalala? Ang kamatayan ng iyong ama ay nangangahulugan na ang pinsan mong si Rothgar ang kokoronahan bilang kahalili niya. Hindi mangyayari yan, mahal kong ina. Tinitiyak ko, bago mabasbasan si Rothgar, ako at hindi siya ang takdang bagong emperador. Dahil may natuklasan akong lihim tungkol sa kanya mula sa matalik nilang kaibigan, sa manggagamot na si Baden. Bakit? Anong alam ng manggagamot na yun?
Sa inyong maharlika ng Busan, saksiyan nyo ngayon lahat ang bagong simula sa ating planeta. Sa pamamagitan ng koronang itong pinagkakalob sa iyo ng Busan Najmi Imperium upang pamunuan ng Busan at ang lahat ng planetang nasasakupan nito sa buong kalawakan. Sa kapangyarihang pinagkaloob sa akin, pinagkakalob ko to sa ating bagong emperador na si Hrothgar. Itigil ang koronasyon! Walang karapatan na maging emperador ang isang traidor. Ginoong Baden! Bakit hindi mo ipagtapat sa lahat ang lihim ni Hrothgar na ibinunyag mo sa akin? Hrothgar, kung hindi ako nagsalita, aarestuhin nila at ikukulong nila ang buo kong pamilya. Tawad. Kancho Aita Sambojil. Ikaw ang traidor. Traidor? Ako? Tignan natin sino ang traidor. Tignan. Well, ito ang patunay na matagal na tayong niloloko ni Hrothgar. Ang ministro na hinahangaan ninyong lahat ay nagmula sa lahi ng mga alipin! Pabayaan niyo kami magpaliwanag! Manloloko ang inyong anak. Lahat kayo. Ang buong angkan ninyo, puro manloloko. Hindi. Ang dapat sa kanya, isama sa kauri niya. Sa mga alipin. Bago niyo siya ikulong, parusahan niyo muna siya. Ikaw ang traidor ng Busan! Diyan! Diyan kayo nababagay! Sa lupa! Alipin! Huliin niyo! Ikulong niyo! Alipin! Huliin niyo! Huliin niyo! Huliin niyo! At ang kanyang asawa, laki rin ang kasalanan nila dahil sa kanilang pakikipagsabuatan kay Hrothgar! Bitiwan mo ako! Gar! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako!
Mabuhay ka, Zambujil. Ang tunay na karapat-dapat na emperador ng Busan. Lieva, Emperador Zambujil. Diba? Yeba! Yeba! Maligayang pagdating sa iyong bagong palasyo, kamahalan. Saan niyo dinala ang aking ina at asawa? Huwag mo na silang hanapin. Hindi mo na sila makikita pa pagkat habang buhay ka ng mapipiit sa isinumpang lugar na ito. Kayo na ang bahala sa ating huwad na Jomfre. Hoy, balik ka dito. Magbigay pugay! Zambujil. Hrothgar, simula ngayon, kamahalan ang itatawag mo sa akin. Alipin. Naawa ko si Hrothgar. Alam kong nagtatanong ka sa mga sundalo kung anong nangyari sa iyong ina at kay Rosalia. Kung talagang pinahahalagahan mo ang pagiging magkatugo natin, hindi mo ipagkakait kung nasaan sila. Dinala sila sa hardin ng palasyo kaninang umaga. Kung saan sila pupugutan ng ulo dahil sa kanilang pakikipagsabwatan sa iyo. Wala na sila, Hrothgar. Wala ka ng pamilya. Patay na sila.
pati na rin ang sanggol sa sinapupunan ng iyong asawa. Mag-isa ka na lang ngayon! Mukhang talagang naniwala siya nang sabihin mong patay na ang kanyang asawa tayo. Kung alam niya lang. Vincent! Ba't niyo sila pinatigil? Patayin niyo na ako! Nang matapos na itong paghihirap ko! Bakit ko pagkakaita ng sarili kong makita kang nagdurusa? Matagal akong nagtiis. Pinanood na itinangi ka at pinili ng aking ama. Kulang pa ang lahat ng ito sa sama ng loob na naramdaman ko. Kaya habang buhay kang makukulong rito para maramdaman mo na busabos ka ikumpara sa akin. Mga alipin, makinig kayo. Napakalayo pa para maabot natin ang tagumpay. Lalo na't napagtanto ko na kulang pa ang ginagawa ko para sa Bosenia. Dapat kong palakihin ang aking imperyo. Palawakin! Kaya mula ngayong araw na ito, ay gagawa kayo ng mas marami pang armas at mga sasakyang pangkalawakan. Hahanap ako ng mga bagong planeta na aking sasakupin at aangkinin. Mula sa planetang Brahmin, Tao Cetis hanggang sa Gliese. At sa mundo ng mga tao na kung tawagin nila ay Terra Ertu. Ang mga planetang hindi yuyuko sa aking kapangyarihan ay makakatikim ng bagsik at lakas ng aking pamumuno. Lieva vor imperati! Susan Bujil! Lieva! Ministro. Tusentak. Hindi mo na siguro naaalala pero isa ako sa mga tinulungan at iniligtas mo noon. At kaya mo ay tinipon, hinuli rin kami at ipinadala rito. Sama-sama na tayong tatanda at mamamatay dito. Nakita namin ang tapang mo na tapatan si Emperador Zambojil. Nabuhayan kami. Nagpaplano kaming tumakas para labanan ng bagong emperador. Ngunit kakaunti lang kami dahil pinaghiwa-hiwalay ang ibang mga alipin sa ibang minahan. Pero lalaban kami. Wala kayong laban sa kailang puwersa at mga armas. May mga armas kami, pinuno. Pinuslit ito mula sa grupo ng mga rebelde ni Opgen
at pinunong Garth. Kung meron kayo nito, bakit hindi pa kayo nag-aklas? Kahit mag-aklas kami, saan kami pupunta? Hindi namin alam kung paano gamitin ang portalis. Tumaasa kami, punong ministro, na alam niyo kung paano ito gamitin. Hindi ako papayag dahil ayoko mapahamak pa kayo. Kaya hahayaan mo na lang kanyang malupit na pamumuno. Hahayaan mo na lang kanyang ambisyon na sakupin ang iba pa mga planeta sa buong sangkalawakan. Ilan pa kayang buhay, pamilya o planeta ang wawasakin ng bagong emperador? Kung walang lalaban sa kanya, Kung sa ganon, kailangan nating makaalis gamit ang portalis para makabalik tayo sa kapital ng Busan. Nandun din ang mga sasakyang pangkalawakan na gagamitin natin para lisanin ang Bosenya. Nasa ganon ay makatulong tayo at makahanap ng kakapi sa ibang planeta. Susunod sa Voltes 5 Legacy. Ikaw ang pag-asa ng himagsikang ito. Hindi ka pwedeng mamatay, kaya iwan mo na kami! Ano ang balita, Baron Samdan? Sa kasamaang palad ay siya'y nakatakas. Pero huwag kayong mag-alala, hindi rin siya magtatagal at mamamatay siya sa kalawakan. Rosalia, Ina, ituro ninyo sa akin kung saan ako dapat magtungo. Mababata ako to eh! Steve, kamusta? I'm Mark. Mark Gordon. Pangahawakan ko ang pangako mo. Ihintayin ka namin.